Ito po yung part 2 ng ating tutorial ng basic AutoCAD. So umpisa natin mga kaibigan, meron siyang binigay na mga outer dimension. No? Tawag natin dito is mga outer dimension kasi ito yung outer. Sila yung mga pinaka outermost na size ng ating drawing. Okay. So para dyan, pwede naman tayong gumamit ng rectangle. Okay, halimbawa, meron kasi binigay na 300 by yung pinakamalaki niyang sukat 220. So gamitan natin ng rectangle, no? Rectangle, no? First point, ayan, lagay natin yung 300. Okay, tab, no? Tab natin 220. Tapos enter natin. Okay? Ayan, so meron na tayo dito. So move natin, no? No, select natin tapos move. Enter. Move natin. Ayan. Ayan, para makita natin. Okay? So, sukatin ulit natin kung tumama yung ating ginawa. No? Sukatin natin. Ayan, dulo-dulo. Meron tayong 300. Tapos dulo-dulo. Meron tayong 220. Okay, so tumama naman. And then, next is meron tayong 240 by 180. So, gawin ulit natin yon. Ayan. So, gawa ulit tayo ng rectangle na 240, 240 by 180. Ayan. So, sukatin ulit natin. Dimension, dulo-dulo. Ayan, 240 by 180. Okay. So, kung mapapansin nyo pala mga kaibigan, dun sa previous na pag-aaral natin, dun sa tutorial natin, medyo nalilito ako ng konti sa pagpipili ng mga icons sa it's either na draw toolbar or modify toolbar. Kasi meron pang isang technique pag medyo nag-aaral na kayo ng husto, yung medyo nadidevelop na kayo sa AutoCAD, hindi kung saan. Maganda na sana yung sinabi. Pwede na kayong gumamit ng mga shortcut keys sa keyboard. Tinatawag ng mga shortcut command. Parang matagal na yan So halimbawa, meron tayong line. So instead na magkiklik kayo ng line is ipipress nyo lang sa keyboard line. Ayan, L. Yan, bago yan. Bago yan. So enter mo yan, kakaroon ka na ng line. Okay? So dito lang muna tayo sa basic. No, darating din ng time, ayan, magki-keyboard tayo. Okay, so erase natin yan. Okay? So, itong ginawa natin 240 by 180, ito yung isang outer na size niya. Okay? So, erase na natin yung dimension na yan. No? Tapos, papansin nyo mga kaibigan, andito siya sa taas. So, paano natin siya ibababa dito na nakagitna na siya? I don't know. Oh, nakagitna na siya. Yung iba, or example, pwede tayong gumawa ng line dito. Line. Ayan. Line. Kaya kunin din natin yung gitna nito. Okay. Line. Tapos move mo. No? Move. Select mo yung object. Kunin mo yung gitna. Ayan. Delete nga muna natin to. Ayan. Delete mo muna yan. Erase mo na yan. Kunin mo yung gitna, no, move, select mo yung object, no, tapos kunin mo yung gitna, yung midpoint, no, yung midpoint kasi yun yung parang base point mo kung saan mo kukuhanin yung object mo and then saan mo siya dadalhin. Okay, so pag kinuha mo yan dyan, dadalhin ko dito sa gitna. Okay, ayan, so nasa gitna po siya. Oh my God! Okay. Yung isa pang paraan para ma-move natin to, halimbawa ayaw mo nang maglagay ng marker na katulad nito. Halimbawa, di ba kanina meron dito? Maglalagay ka pa niyan. So ayaw mo nang maglagay niyan. Pwede tayong gumamit ng isa pang way. Medyo advanced ng konti. Pero madali. Ayan, halimbawa, move. Move natin siya. Select mo yung object. Enter mo siya. Tapos, pagka-enter mo, ipipress mo yung shift key sa keyboard mo. Ayan, shift mo. Tapos, right click mo yan sa mouse mo. Sa mouse ang right click,
Ayan, right click mo. Tapos, piliin mo tong mid between 2 points. Ayan, pag kinalik mo yan, tatanungin ka dyan. Sabi, first point mo muna. First point of mid. Ito yung first point ko. Tapos, ang second point ko, ito. Ay, kung mapapansin nyo, nanggaling yung pick points mo, yung base ng pagkukopyahan mo sa gitna. So, pag nilagay mo siya dito, sa paglalagyan mo na yan, gitna rin. Parang matagal na yan ah. Okay? So, medyo madali ng konti. So, habang nag-aaral tayo, madidevelop natin yan. Pa-practicein lang nyo at matututunan nyo rin yan. Okay? So, ano nang next? I don't know. Parang mahirap gawin ah. Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Madali lang. Madali lang yan mga kaibigan. So, nakita nyo tong circle na to, itong arc na to. So, yung arc kasi, part naman siya talaga ng circle, di ba? Okay. So, pwede rin natin siyang gawin na circle, pwede rin namang arc. Pero, sa drawing na to, mas madali kung gagamitan natin siya ng circle. So, subukan natin. Okay? So, circle. Okay? Ito yung center point natin. Tinatanong tayo kung anong size, kung radius or diameter. Diameter ilalagay natin. Press enter. Tapos, lagay mo yung 220 na sukat. Ayan. Ayan mga kaibigan, kung papansin nyo, nagdulo-dulo siya dun sa outer dimension natin. No? Yung 300 by 220, nagdulo-dulo. So, ibig sabihin, tama yung sukat na ginawa natin dito. Okay? Parang gumugulo na yung drawing. Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Parang masyado nang gumugulo habang tumatagal. No? Parang Ginusto mo malayo pa sa katotohanan katulad nito. So, pagka medyo naguguluhan na kayo sa ginagawa nyo, itigil nyo na. Hindi pala. Pag medyo naguguluhan na kayo sa ginagawa nyo, i-clear nyo muna. Okay, halimbawa, medyo magulo na to, hindi ko naman kailangan to. No? Ayan, so, tanggalin ko na to. Okay, So, sa ginawa niyo previous yan. lesson natin, tinuro natin yung trim, no? Kaya nga basic kasi madali siyang gamitin, no? Palagamit siya, no? So, yung trim, eto siya. Trim, click mo yung trim, tapos sino ba yung tatanggalin natin? So, gusto ko nang tanggalin tong malaki na to. Ayan. So, saan mo siya tatanggalin? So, dito, sa circle na, sa rectangle na to. So, click mo yan, click mo yung pagtatanggalan mo, tapos enter mo, saka muna siya masaselect kung sino yung tatanggalin mo. Yan. Yan. Okay? So, natanggal na natin siya. Okay. Parang magulo pa din. Magulo pa ba? Bahala ka sa buhay mo. Magulo bawasan natin yung kaguluhan. Ayan. So, trim ulit natin. Trim. Okay? Sino ba yung tatanggalin natin? Tanggalin natin to. Itong part na to. Ayan, tong part na to. Ito. Para mabuo tong part na to. Okay? So, isi-select natin yung object na pag titriwan. Ito. Ayan. So, sino yung tatanggalin? Ito. Ayan. Natanggal na. Okay? So, pagdating naman sa kabilang side, ganun din. Trim lang ulit. Ayan. Trim. Okay. Sino ba yung ititrim natin? Dito manggagaling. Sino yung tatanggalin? Ayan. Ayan. So, medyo lumiliwanag na. Ang galing ko lang dyan ah. Hindi ko alam. Nagiging hawig na kahit papano. Okay? Pero hindi pa. No. Unti-unti pa lang yan. Medyo nagliwanag lang ng konti. Nabawasan yung kaguluhan sa drawing natin. So ngayon, kunin natin tong bilog na to. Sabi dyan, 120 daw yung diameter. No? So gawa tayo ng circle. Press natin dito yung ating base point sa gitna. Tapos, drag lang natin. Enter mo, diameter 120. Ayan. So ito na. Malapit na sa katotohanan. Ayan. Parang malapit na sa katotohanan, no? Okay. Yes! Ayan. Okay. So, meron na tayong bilog dito. Ito, meron pang isang bilog dito eh.
No? Ano bang size niya? Susukatin natin. Ano bang size niya sa diameter? Ay 60. So 60. Ayan. Kung papansin niyo mga kaibigan, nasa outer yan, no? Nasa outer siya. So, kumbaga yung outer ng circle niya nandito sa outer nito, no? So, ibig sabihin, itong circle na to, itong arc na to is connected dito. Ayan. Ayan. Itong circle na to is connected siya dito. Ayan. Ayan. Okay, so ito yon sa counterpart ng drawing natin. Ito yon. So, dyan natin siya ilalagay. Circle tayo ulit. Ayan, midpoint. Ayan, drag lang natin. Diameter. Anong diameter? 60. Enter natin. Okay, so parang gumugulo na naman. Bahala ka sa buhay mo. Gumugulo. Magbawas tayo ng kaguluhan. Solohin mo, hindi kita tutulungan, Okay, so ikaw trim mo mag-isa. ulit. Trim. No. Sino ba yung tatanggalin natin? Itatanggalin ko tong kabilang side na to. May iwan yun dito sa labas. Okay, so ito yung pagtatanggalan ko at enter mo yan. Ito yung tatanggalin ko. Yan. Okay. So, natanggal na. Ayan, medyo malapit na. Ayan. So, kung papansin nyo mga kaibigan, outer siya. Outer din to. So, tanggalin natin itong part na to kasi hindi siya kailangan. So, trim siya ulit. Ayan, trim. Sinong pagtitriman mo, ito. Click mo yan. Tapos, enter. Ayan, tapos select. Ayan, medyo malapit na sa katotohanan mga kaibigan, no? Ang lokohan yan. Meron din siya dito sa kabila. Ayan, meron din siya dito sa kabila. Ano, meron din oh. Oh. Gagawa pa ba tayo ng panibagong katulad ng ginawa natin kanina, circle ulit. Tapos ilagay na natin diameter. Hindi na. No. Kung mapapansin niyo, parehas din naman yung side nito. Ayan. So, ang gawin nyo, gumamit na tayo na mirror, no? I-mirror na lang natin. Sa previous tutorial natin may mirror doon. Ayan, mirror. Click mo yung object na i-mirror mo, saan mo dadalhin. Gusto ko siyang dalhin sa kabilang side. So, ang pick points mo, ang base point mo dito sa gitna at dadalhin mo siya pababa para sa baba. Ayan, enter mo. Ayan, okay. So, hindi mo naman kailangan tong side part na to. No, tanggalin na lang natin. Trim ulit. Trim. Select mo yung object. Enter. Ayan. Ayan. So, medyo hawig na siya. Malapit na sa katotohanan. Mga kaibigan, malapit na. Ayan. Oh. So, itong outer na dimension natin na to, actually, nagawa na natin yung halos lahat ng outer na mga dimension. So, pwede natin siyang tanggalin para medyo mabawasan yung kaguluhan ng drawing. So, erase na natin yan. Ayan. Ayan. Diba? Nagiging kamukha na siya. Okay. So, ito, hindi natin tatanggalin tong line na to kasi ito yung marker natin. Ito yung pinaka-marking natin. No. So, hindi na tayo maglalagay every time na kailangan natin ng marking. So, okay. So, meron pang isang problema. Meron pang bilog dito, eh. Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw Ano bang mag-isa. size na itong bilog na to? Ayan, sukatin natin. Diameter. Yan ay 16. Ayan. Kung papasin mo kaibigan, ayan, related siya dito sa gitna na to. No? So, yung diameter 60 na yan, dito natin ilagay. Ayan. Ayan, circle. Ayan, dito natin ilagay. Diameter ng 16. Ayan. Okay. So, pag sinukat natin siya, diameter 16. Okay. Ayan. So, meron ka ng diameter 16. So, gagawa ba ulit ako dito sa kabila? Circle ulit. Circle ulit. Hindi na. Since meron ka na dito at parehas lang din naman yan, pag silukat mo yan, parehas lang din naman yan, 16 din naman. So, mirror na lang natin. Mirror. Click mo yung object na i-mirror mo. Tapos, select mo yung base point mo. Saan mo siya dadalhin? Ayan. No. No. So, erase object. Yung source ng pinanggalingan. Hindi. Okay. So, ayan. Medyo malapit na sa katotohanan. Next is meron tayo ditong mga bilog. Ayan. May bilog ka pa dito. Yun.
Bahala ka sa Ano bang buhay size mo. nito? Ang size nito ay 12. No. 12 ang diameter niya. So, para makuha natin to mga kaibigan, kasi apat yung bilog, no, pwede tayong gumawa ng isang bilog dito, no? Isang bilog dyan, tapos mirror natin sa kabila, mirror natin, mirror natin. Okay. Pero medyo mas madali kung ang gagawin natin, kuhanin na lang natin yung distance ng mga bilog na yan. Halimbawa, paano ba yon? Okay, dimension natin, dimension. Ayan, kunin natin yung sukat niyan. Yan ay 160. Yan, 160. Tapos yung isa ay 135. Ayan. So, pwede tayong gumawa ng rectangle, no? Rectangle na 160 by 135. Ayan, so meron tayong rectangle, di ba? Ayan, move natin. Ayan, ayan, para makita nyo. Ayan. Tapos, ano bang size nun? 160 by 135. So, check lang natin. 160 by 135. So, tama naman siya. Okay? So, lagay natin siya dito sa gitna. Okay? Katulad kanina, ang ginawa natin, hindi na tayo naglagay ng markings dito, katulad nitong line na to. So, minove na lang natin siya. Move, enter, shift sa keyboard, right click sa mouse, and then mid between 2 points. Isa, dalawa, punta natin doon. Okay, ayan. Ayan. So, ngayon, pwede na tayo mag-create dito ng bilog na 12. Yan. So, circle ulit tayo. Circle. Lagay nito. Lagay natin ito. Diameter 12. Enter. Ayan. So, merong ibang paraan mga kaibigan. Pwede tayo mag-copy. No? Ayan. Meron apat kasi siya. Pwede nyo i-copy. Copy. Ayan. Select object. Base ng pagkokopyahan. Saan mo siya dadalhin. Ayan. 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 Copy. Ayan. So, meron na. Dito. O kaya, kung ayaw nyo naman gumamit ng copy, ayan, balik natin. Ayaw ng copy. Pwede namang mirror. Halimbawa, mirror mo yan. Ayan. Click mo yung object. Select mo kung saan mo siya dadalhin. Dadalhin ko siya doon. Ayan. 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 Buburahin ko. Hindi. No. Select mo ulit. I-mirror ulit natin siya sa baba. Ayan. Dadalhin ko naman siya dito sa kabilang side. Ayan. Diba? So, nasa sa iyo na yan mga kaibigan pag tumitingin na kayo ng drawing or gumagawa na kayo ng drawing, no, kayo na yung magdi-decide kung paano nyo gagawin sa paraang mas komportable kayo, yung madali para sa inyo, na hindi kayo mahihirapan. Oh, ayan, halos magkamukha na eh. So, ayan, meron na tayong isang object na nagawa. Itong 145 by 10. Ayan. Pero, meron siyang arc sa dulo. No, arc yan. Tapos, ang size din naman yan ay 10. No. So, paano gagawin natin dyan? Gagawa pa ba tayo ng arc? Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Ayan. Hindi na. So, ang gagawin natin dyan is circle na lang yan para mabilis, mas madali. Ayan. Lagay natin sa dulo. Okay. So, since 5 lang naman ang diameter nito, 5 lang din to, then half siya ng 10, yung 5. So, move na lang natin to. No, move, select object. Ayan. Move na lang natin siya ng 5. Ayan. Ayan. Pansin nyo, pumasok siya sa loob. No? Ayan. And then, mirror natin. No? Mirror. Ayan. Mirror. Select object. Tapos, dadalhin ko siya sa kabilang side. Piliin ko yung gitna. Ayan. Tapos, i-trim na natin to. No? Trim. Select object. Ayan. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin yan. Tapos, tanggalin natin yan. Okay? Trim ulit. Trim. Select mo yung object. Tanggalin natin yan. Okay? Okay. Ganun din sa kabila. So, trim. Ayan. Tanggalin mo yan. Tapos, tanggalin mo to. Tanggalin mo to. Okay. So, ayan. May trim na tayo.
Ngayon, saan natin siya dadalhin? Dadalhin natin siya dito eh. Ano bang distance nun? No? Ano bang distance nun? So, sukatin natin ang distance niya ay from dito sa bilog na to hanggang dito sa gitna. Ang distance niya ay 20. No? So, gitna to gitna 20. No? So, paano ba natin gagawin yun para mailagay na natin siya ng ng mabilis? Since meron na tayong object na to, ang tanong is paano natin siya mailalagay doon? Halimbawa, gawa na natin yan, i-move na natin siya. So, ilalagay na natin siya doon. Anong pwede natin gawin? So, since nagsisimula pa lang naman tayo, pwede natin gawin is kuhanin natin yung distance nung gitna-gitna nung bilog dito. Halimbawa, ito yung base point natin, saka to. Ano bang distance nun? So, pag sinukat natin, dimension, ayan, sukatin natin. Yan, hanggang dito. Sa gitna nun, meron tayong 20. No, so, alam na natin yung size nun, yung dimension ng 20. So, pwede tayo maglagay ng markings dito na line. Ayan, tapos yung haba niya ay 20. So, ibig sabihin, ito na yung gitna nung ito natin, yung ilalagay nating object. So, para mailagay mo yan, yung tinuro natin kanina, na isang advance ng konti. So, move mo to, move. Enter mo, tapos shift, right click, tapos mid between 2 points, itong mid niya to. Ayan, tapos lagay mo na siya dito. Ayan. Diba? So, meron na siya. O, itong kabila, meron pala yun. So, same size lang din naman yan. Gagawa ba ulit ako ng object na to? No? So, ang magandang gawin natin dyan is i-mirror na lang natin sa kabila. No? So, paano ba yun? Mirror. Select object. Ito. Ayan. Tapos, mirror natin sa gitna para makarating sa kabila. Yan. Okay? So, kung papansin nyo mga kaibigan, okay na. Kompleto na yung drawing natin. Tapos na. So, yung mga hindi na kailangan, i-erase na natin. Erase na. Hindi ka na kailangan. Erase ka na. Erase ka na rin. Yan. Pansin nyo mga kaibigan, nakagawa na tayo ng simpleng drawing sa mga basic na tools na part ng previous tutorial natin. Ang galing mo pala dyan ah. So, ayan na mga kaibigan, ito na yung output ng drawing natin. Oh my God! So, kung titignan nyo, parang ang hirap, ang daming sukat. Ayan, pero pag nakita nyo naman yung output ng ginawa nyo, aba, okay naman pala. Bonus lang, pwede natin gawin 3D to. Halimbawa, kopyahin muna natin to. No? Kopyahin muna natin tong buong object na to. Ayan, lagay natin dito sa baba. Ayan, halimbawa, isang parts ng mechanical parts to, halimbawa lang. No? So, ang basic naman pala sa pagti-3D, hindi pwede yung gantong hiwa-hiwalay. Yan, isang parts na yan, isang parts na yan. So, hindi natin siya mati-3D ng ganyan na hiwa-hiwalay. So, merong ibang mga paraan na ginagamit. Pero yung ituturo ko sa inyo ngayon para makagkaroon kayo ng basic na foundation sa 3D, meron tayong gagamitin tools. It's either na yung tinatawag na una, i-convert muna natin to sa block, no, para maging isang object sila lahat. Mas madali kasi i-edit yung isang buong object sa 3D kaysa gantong pahiwa-hiwalay. At the same time, hindi siya pwedeng i-3D na hiwa-hiwalay. Okay? Ayan. So, sample na natin, no? So, ang gagawin natin is i-convert muna natin to sa block, no? Press nyo lang yung B sa keyboard, no? Press nyo lang. Ayan. Press nyo lang B. Ayan, may lalabas dyan. Block. Ayan. Ayan. So, gawa lang kayo ng pangalan. Sample 3D. Ayan. So, ang pagkatapos yung maglagay ng pangalan, isa-select object natin siya. Sabi dyan, convert to block.
Ayan, select object. Ayan, select natin yung buong object. Ayan, tapos enter nya. Okay, babalik kayo ulit dito. Okay. Ayan, so ano pinagkaiba nyo dun sa dati, mga kaibigan? Ayan, tingnan nyo to, hiwa-hiwalay, di ba? Hiwa-hiwalay siya. Ayan, kinalik mo hiwa-hiwalay. Pero ito, pag kinalik mo, ayan, isang buong item na siya, isang buong object na siya. Diba? Kalokohan Isang yan. buong object na siya. So, sa 3D, mas okay yung isang buong object, no? No, sample. So, paano natin makikita tong 3D na to? No, so actually hindi pa siya 3D, no? Ginawa lang natin siyang block, no? Pupunta tayo sa ating view. Ayan. Punta tayo sa view. Tapos gawin natin siyang isometric. Ayan. Ayan, kita nyo nagbago yung ating angle ng view. Okay, no? At kung papansin nyo, buong object na siya, no? Okay. So, merong dalawang basic na ginagamit na tools sa pag-3D. Ito yung extrude tsaka yung press pull. Okay, magkaiba yung extrude kasi yung extrude tsaka press pull malimit, magkaiba ng gamit pero halos parehas ng result. Paano ba yon? O, halimbawa, ito gagawin kong isang 3D, no, i-extrude ko siya, no. So paano ba yon? So extrude, type lang natin sa keyboard extrude. Ayan, lumabas. Select mo yung object. Ayan, tapos pag sinalik mo yung object, ayan, pansin nyo nagkaroon siya ng height kung gaano raw kataas yung extrusion. So halimbawa 100. Ayan. So yung height na to, ito yung resulta ng ginamit nating extrude. Ayan, pagka tinignan mo yung itsura niyan, ayan. Ayan, isang buong object siya. Ayan, isang buong object. Okay? Isang buong object siya. Ayan. Ngayon, pwede ba natin gamitin yung extrude dito? So, subukan natin kung magagamit natin. Ayan, extrude. Ayan, walang nangyari, no? Walang, ibig sabihin, hindi siya pwedeng gamitin ng extrude. So, ang gagamitin natin ay yung press pull, no? Press pull. Ayan. Ngayon, pag enter mo dyan at sinelect mo yung object, select mo tong buong object na to. Ayan, kita nyo, na-select siya. Ayan, tapos click nyo lang yan, tapos drag nyo. Ayan. Pansin nyo, nagkaroon din siya ng height katulad ng extrude kanina. Tapos gaano ba siya kapal, gaano kahaba. Okay, so halimbawa gawin natin siyang 100 din. Ayan, tapos enter nyo lang. Okay, ayan. So ayan mga kaibigan, 3D na yan. Ayan, kung hindi kayo naniniwala, Kalokohan yan. kung na 3D na yan, tingnan natin. Ayan, ito nyo mga kaibigan. Ayan, 3D na yan. Kahit saan nyo po tingnan yan, ayan, 3D na siya. Ayan, so, di ba? Madali lang. Madali lang maggawa ng 3D. Kasi sabi nila, pag AutoCAD 3D, mahirap. Ay, madali lang. Ayan, so, susunod, aaralin din natin yung mga commands na ginagamit sa pag-3D. Okay? Thank you.